Kinben Book 6, Chapter 83. Isang dikit na laban, isang laban na may parehong runs ang magkabilang teams. Ganito inilarawan ng mga analyst ang tatlong quarter ng Calapan City Blue Phoenix versus Pampanga Lanterns. Sasabihin mo pa bang fraud ang playing ability ni Ricky Mendez? Nakita mo naman siguro kung ano ang ginawa niya kay Mark Parcon. Wika nga ng isang analyst sa kasama niya na walang bilib sa ginawa ni Mendez noong magpakitang gilas ito sa laban nito sa Cavite team. Marahang napangiti naman ng lalaking naka-Amerikana. Napatingin siya sa papel na hawak niya at matapos ang first half na 28 points ni Mendez ay nakapagtala naman ito ng 12 points ngayong third quarter. Tila ba raw ang focus ng Calapan ngayon ay hindi ang playmaking ability nito, kundi ang scoring ability nito na magpapatunay na kahit ito ang may pinakamababang height sa liga ay kaya nitong gawin ito. Sa kabilang banda, nakapagtala naman si Parco ng 18 points ngayong third quarter para sa Pampanga. Sa kabila ng pagkawala nila Serna sa huling mga minuto ng quarter, ay ipinakita nito na hindi lang ito umaasa rito. Ipinakita niya na hindi na raw siya kagaya noong mga nakaraang season nila. Makikita nga sa magkabilang bench ang seryosong discussions sa gagawin nila ngayong ika-4 na quarter. Dahil nga ang score ay hindi maglayo, ay tila inaasahan na ng mga manonood na ang crucial minutes mamaya ang magsisilbing selyo para makita kung sino ang magwawagi sa mga ito. Sa kabilangan ng ganda ng ipinakita ng Calapan, lalo na ni Mendez, ay hindi pa rin naman sila makakasiguro sa momentum dahil hindi biro ang team na kalaban nila. Ilang sandali pa nga ay sumilbato na ang referee at dito na nga napahanda ang mga manonood. Ang mga Pampanga fans ay nagpakawala na ng cheer kaso sa pagkakataong ito ay sinabayan na ito ng natitirang audience. Ito ay bilang suporta sa Calapan City kay Ricky Mendez na nagbigay sa kanila ng hype kaninang third quarter. Ang mga manlalaro nga ng ibang teams na nanonood sa venue ay napapaseryoso na lang sa cheer ng crowd para sa Calapan dahil isang rare moments ito rito sa Maharlika. Nangyari nga rin ito kanina sa Ormin team at tila raw pinapakita ng probinsyang iyon na mayroon silang mga dekalidad na mga manlalaro na ngayon lang daw nila makikita. Nagsitayuan na nga ang mga manlalaro para sa magkabilang teams. Makikita nga sa Pampanga sila Serna, Olis, Parcon, Punsalan at Thompson. Pinagpapalo pa nga sila ni Coach Miranda bago maglakad papunta sa loob. Sa pagkakataong ito, kailangang maging tama na ang gagawin ninyo. Hindi tayo pwedeng matalo sa Calapan kahit anong mangyari. Sigaw ni Coach Miranda at malakas na oo naman ang tugon ng 5 niyang players. Sandali nga ring napasulyap ang matanda sa kabilang bench at napatingin kay Isaiah Cervantes. Hindi ko alam kung saan mo kinuha si Mendez, pero team game ito. Hindi kayo mananalo kung siya lang ang gagawa ng lahat. Hindi ako papayag na matalo mo ako sa paghaharap nating ito, Isaiah. Kahit dito man lang ay makaganti ako. Sambit pa nga ni Coach Miranda sa sarili at habang sinasabi niya ito ay tila may maliliit na alaala mula sa malayong nakaraan niya ang biglang sumagi sa kanya. Kinabukasan, matapos niyang ibigay ang pagkababae niya rito, ay unti-unting nanlamig sa kanya ang binatang si Isaiah, ang kanyang kasintahan, at magmula noon ay tila palagi na lang siyang humahabol dito. Hindi niya pinaniwalaan ng mga sabi-sabi ng iba na kinuha lang nito ang gusto nito sa kanya. Naniwala siyang mahal siya nito. Kaso nang bumalik ito ng Mindoro at hindi na bumalik, ay doon na ito tuluyang nawala. Nawala na sila ng komunikasyon at doon niya napagtanto na tama ang mga kaibigan niya at ang mga taong nakapaligid sa kanila. Isa sa mga heartthrob ng campus noon si Isaiah Cervantes. Magaling din itong basketball player at tanyag lalo ito dahil mayaman ang pamilya nito. Siya naman noon ay ang cheerleader ng basketball team at kahit na may manliligaw siya ay si Cervantes ang sinagot niya dahil nakita niya ang dedikasyon nito sa paglalaro. Alam mo, kung naging lalaki ako, baka basketball din ang nilalaro ko. Sabi nga niya rito, isang beses nang sila ay mag-date sa isang parke sa Maynila. Kaya ka naging babae ay dahil nakatadhana kang mapanood ako sa loob ng court. Sagot naman ng binata habang nakatingin sa malayo. Kapag ikaw na ang naging pinakamagaling na basketball player ng bansa, pangako, palagi akong nasa tabi mo. Ako ang magiging numero 1 mong taga-suporta. Seryoso namang sagot ng dalaga
At ngiti naman ang tugon sa kanya ni Isaiah Cervantes. Napakuyom na nga lang si Coach Miranda nang maalala iyon. Alam niyang matagal na iyong nangyari, pero dahil nakita niya si Cervantes dito sa Maharlika League nang hindi inaasahan, ay bumalik ang galit niya rito dahil sa ginawa nito sa kanya. Mark, huwag kang tatamad-tamad sa paglalaro. Ikaw ang pinakamagaling na player ng Pampanga. Ako ang humubog sa iyo na maging magaling kaya umayos ka. Bulalas pa nga niya at si Parko naman ay napatango na lang. Alam kasi niya ang hugot ng kanyang ina at kahit pa siya ang pinaka hindi gusto ng ama nila sa magkakapatid dahil palaaway raw siya, ay ang ina naman niyang ito ang pinakang malapit sa kanya. Hindi nga lang halata kahit ng mga teammates niya. Huwag nga kayong sumigaw. Oo, ibabawi ko kayo sa ex ninyo. Ito naman sana ang gustong sabihin ni Parkon. Sila Serna naman ay napangiti ng marahan dahil alam din nito ang bagay na iyon. Kaya kailangang manalo tayo para matuwa si Coach. Sabi nila Serna. Hindi ako naglalaro para matuwa siya. Sagot naman ni Parkon at napatawa na lang ng marahan sila Serna. Samantala, mula naman sa Kalapan team, makikita nga muli si Mendez, Romero, Ibanez, Lee at Magbuo. Handa na rin sila at alam na nila na hindi magiging madali ang mga magiging possessions nila ngayong last quarter ng laro. Ikaw pa rin ba ang dedepensa kay Parkon? Tanong pa nga ni Ibanez kay Mendez. Sige, ako pa rin. Pero kapag hindi na effective, palit na ulit tayo. Kalmadong sagot naman ni Mendez. Si Carlo nga ay pumunta na kay Lacerna dahil nandito na ang bola. Sa Pampanga Lanterns nga rin ang unang possession. Mas maingay na nga rin ang crowd ngayon at sa pagdating ni Lacerna sa side nila ay marahan siyang napatingin kay Ibanez na siyang bantay niya ngayon. Talagang si Kuya Mark ang dedepensahan mo? Sabi nga nila Serna sa sarili at dito na nga kumilo si Punsalan. Makikita ngang sa paggalaw ni Parkon ay siya naman paglitaw ni Punsalan na agad na binanggaan ni Ricky. May puwersa iyon at dahil doon ay hindi basta nakasunod si Mendez kay Parkon na biglang sinandalan si Lee sa may painted area. Kasunod nga noon ay ang pagpasa nila Serna ng bola rito. Mukhang si Parkon pa rin na magkokontrol sa opensa. Sabi nga ni Sir Jason Castro na kinatango ni Isaiah. Napahanda kaagad si Marky. Alam niyang mas malaki siya kay Parkon kaya hindi raw siya kakabahan dito. Nang umatras na nga ito ay agad niya itong nilabanan kaso bumigla agad ito ng pihit. May hawi rin ang braso nito at nang sasabay siya ay hindi na siya basta makagalaw. Ang tigas ng isang ito. Sabi na nga lang nili sa isip. Ayaw akong paalisin itong si Punsalan ha. Sabi naman ni Ricky sa isip dahil binalya siya ng binalya palayo nitong katapatan niya ngayon na ang laki. Mula naman sa ilalim ng basket ay naroon na nga si Parko na tatalo na sana kaso bumigla siya ng iwas sa dumating na si Magbuo. Kasunod nga noon ay dito pa lang siya tumalon. Isang under the basket layup nga ang ginawa niya at pumasok agad ang bola na ikinachir ng mga taga Pampanga. Sa mga scorers ng liga, isa pa rin si Parkon sa hinahangaan ko dahil hindi siya outside shooter. Halos lahat ng puntos niya ay near the basket. Sabi naman nga ni De Ocampo ng Cavite sa mga kasamahan niya. Napatango nga rin si JC Tenorio at kahit daw small forward ang position ni Parkon, ay nakita niyang nakikipagsabayan ito ng lakas sa mga big man ng ibang teams. Sa Kalapan naman ngayon ng bola at dito na nga makikita ang full court defense ng Pampanga sa mga ito. Bago pa nga maipasa ni Magbuo ang bola sa loob ay bantay sarado na kaagad silang lahat. Mas agresibo na rin ang mga nakaberde ng jersey at si Marlon nga ay hindi ngayon malaman kung paano ito ipapasa kay Mendez na dinidikitan kaagad ni Parkon. Makikitang ginagamit pa nga ni Ricky ang screen ni Maki. Kaso maganda rin ang naging depensa ni Bad Boy Stopper dito. Nasaan na ang angas mo? Mahina pa nga ang winika ni Olis kay Mendez. Naalala kasi niya ang ginawa nito kanina sa kanila na buzzer beater. Bigla siyang napakuyom at ngayon ay babawi raw siya. Depensa ang specialty niya kaya kahit sino raw ang makatapat niya ay hindi na niya papatakasin. Akin na! Bulalas naman agad ni Maki at umabot nga sa oras si Marlon sa pagpasa ng bola. Kaso nang humarap si Maki ay umabante agad si Parkon sa kanya. Hindi naging maganda ang pwesto ni Maki at nang makita ito ni Ricky at Carlo ay agad silang tumakbo para sa bola. Kaso makulit talaga ang kanilang mga kasabayan. Si Maki naman ay pinasa muna ang hawak niya kay Marlon. Pagkatapos noon ay nilampasan niya si Parkon.
Doon na nga rin ibinato ni Marlon magbuo ang bola. Kaso isang malakas na sigaw mula kay Olis ang maririnig dahil ito ang sumambot doon. Si Ricky naman ay napaseryoso dahil hinarangan na naman siya ni Punsalan na may pasimple pa at patagong tulak sa kanya. Alam niyang mas mabilis siya rito kaso hinaharangan siya ng makapal nitong braso. Si Maki nga ay napatakbo na lang kay Olis sa paglapag nito. Kaso isang bounce pass kaagad ang ginawa nito at si Parcon ang sumambot noon. Si Magbuo naman ay napaseryoso dahil agad nito siyang inatake. Kumuyom ang kamao niya at nang tumalon si Parcon ay sinabayan niya ito nang walang takot. Si Parcon naman ay napangiti at sa pagdakdak niya sa bola ay siya naman pagsupalpal sa kanya ni Magbuo. Sabi na nga ba, dapat iniiwas ko. Sabi na nga lang ni Parcon sa kanyang sarili. Sa paglapag nga nila ni Magbuo ay agad niya itong sinandalan dahil tiwala siyang sila Serna ang makakakuha ng bola. Lumitaw nga sila Serna at muling ibinalik kay Parcon ang bola na ngayon ay ang lalim na ng pagposte kay Magbuo. Ang lakas ng isang ito Sabi naman ni Marlon sa sarili at sa pagsambot ni Parcon sa bola ay bumigla ito ng talon paharap na agad niyang sinabayan kaso dito na nga napaseryoso si Isaiah at ang mga players ng Kalapan. Hindi pa tumatalon si Parcon dahil isang fake lang iyon. Napangiti nga ito dahil siguradong foul ito para sa sentro nila kaso nang tatalo na siya ay bigla na lang may dumakot ng bola mula sa kanyang mga kamay at hinila ito. Mendez? Bulalas ni Parcon at makikita naman sa hindi kalayuan si Punsalan na nakahawak sa kanyang tagiliran dahil ginamitan siya ng siko ni Mendez nang hindi nakikita ng referee. Humanda ka sa akin, Mendez. Sabi nga ni Punsalan sa sarili. Sila Serna naman ay napatakbo kaagad kay Mendez dahil sa pag-steal nito. Kaso bago pa siya makalapit ay naipasa agad nito ang bola kay Ibanez na iniwanan na pala siya. Tayo na Kuya Marlon, bulalas ni Mendez at agad nga silang tumakbo. Si Carlo naman ay agad silang hinintay at makikita naman si Markili na pasimpleng lumalayo kay Punsalan. Si Mendez at Romero naman ay bantay sarado na naman kina Parcon at Olis. Silang dalawa nga ang best defenders nila kung kaya hindi raw nila hahayaang makawala ang dalawang ito. Si Carlo naman ay agad na nilapitan ni Magbuo para sa screen at walang ano-ano'y inatake niya ang depensa ni Thompson. Sa paglapit niya sa basket ay binigla niya ito ng palayong jump shot. Kaso nagmintis iyon dahil sa lakas ng intimidating aura ng katapat niya na ang taas ng talon. Sumablay pa, sabi nga ni Carlo at mula naman sa likuran ni Thompson ay makikita ang pagtalo ni Magbuo na sinabayan agad ni Punsalan. Akin iyan. Bulalas nga ni Punsalan at si Marlon ay napaseryoso nang ito nga ang nakakuha ng bola. Agad din itong ipinasa ito kay Lacerna na mabilis na tumakbo dahil si Ibanez ay nadelay pa dahil sa pagharang ni Thompson. Makikita nga rin ang pagtakbo ni Olis at Parcon at isang 2 against 3 fast break ang mangyayari dahil walang bantay si Lacerna. Si Mendez at Maki ay napaseryoso at napaisip kung haharangan ba nila si Lacerna na alam nilang ipapasa ang bola kapag nilapitan nila. Ngayon mo hulihin ang gagawin ni Benji, Mendez. Sabi na nga lang ni Coach Miranda at makikita nga ang pag-iwan ni Mendez kay Parcon. Dito na nga agad na ibinato nila Serna ang bola sa ere. Dito nga nila gagawin ni Parcon ang kanilang magagandang play na naudlot kanina. Si Maki naman ay biglang ginitgit ni Olis. Dito ka lang. Sabi nga nito dahil tataka sana ito mula sa tabi niya. Si Ricky naman bago ipasa nila Serna ang bola ay mabilis na bumalik. Tumalo na nga si Parcon pero humabol si Mendez at itinodo rin ang kanyang pagtalon na ikinaseryoso ng mga manonood. Hinampas nga nito ang bola at napakuyom na lang sina Lacerna at Parcon sa pagsira ng isang iyon sa play nila. Si Maki naman ay pasimpleng siniko si Olis at bumigla ng abante papunta sa bola. Nakuha nga niya iyon at sa pagharang sa kanya ni Lacerna ay dito na siya napangiti. Walang hiya. Paanong naabutan niya pa rin ang pasa ni Benji? Bulalas na nga lang ni Coach Miranda at ngayon nga ay napaseryoso pa siya nang mapaupo sa sahig ng court si Lacerna dahil sa killer crossover ni Maki Romero. Nakita iyon ni Parcon kung kaya kumari pa siya ng habol kay Romero kaso sa paglapit niya ay biglang ipinasa ni Maki ang bola sa likuran. Nakita naman ni Oli si Mendez na sumambot noon kung kaya agad siyang tumalon nang huminto ito sa 3-point area. Kaso, alam ni Ricky na mangyayari ito kung kaya umiwas siya ng walang tinginan
nang hawak pa rin ang bola. Sa pagkakataong iyon ay doon na nga napaseryoso ang mga manlalaro ng Pampanga dahil doon pa lang tumalon si Mendez at nagpakawala ng isang libreng tres. Dito na magsisimula ang dalawang ito. Nasabi naman ni Isaiah na napatingin kina Maki at Ricky na nag-aapiran sa gitna ng mga napatigil na mga players ng Pampanga. Ang naudlot bang senaryo kanina ay magsisimula na?